Good day everyone, I'm Rose Ann Balagso, 18 years old and I love technology. Hi, I'm Leslie Pomor, 20 years old and I love technology. Hello guys, I'm Joyce Pomora, 21 years old. I love technology. Hey everyone, my name is Ruben Alfacun, 19 years old and I love technology. We love technology. Wow, ang ganda ng mga bulaklak. Ito pa, oh. Ito pa. Oh, anak. Kaya pag tayo nahanap, nandito ka lang pala eh. Anong ginagawa mo dito? Tinitignan ko lang po ang mga bulaklak. Ang ganda po kasi. O nga, no? Ay, may iba tayo. Alam mo ba na may surpresa ako sa'yo? Talaga po? Oo. Ano po yun? Sa kwarto mo malalaman kung ano yun. Surprise! Wow, computer! Ang ganda-ganda naman po na to, Mami. Pero, paano ko po ito gagamitin? Matututunan mo din ang paggamit ng anak. Di ba may subject kayong computer? Kaya binilan kita niyan para sa subject mo, para hindi ka mahirapan sa subject na computer. Pag labas mo ng school, mag-aral ka dyan. E di, agad ka makaka-pick up sa subject mo. Di ba? Tama po, Mami. Thank you po. Ay, si Ma'am. Ma'am Rose. Oh, Ruby. Magtatanong lang po sana, Ma'am. About saan? Tungkol po sa computer, kung paano po ito nagsimula. Oh, bakit mo naman natanong yan? Gusto ko po kasi mag-advanced learning. Advanced learning? Oh, yun lang pala, no problem. So, let's go to faculty room. Sige po. Opo ba? Simulan na natin, ha? Alam mo ba na bago ma-invento ang computer ay mayroong device na ginagamit sa computation or calculation? Talaga po? Ano po yun? Ito ay ang abacus. Ito ay ang abacus. It is used to perform the basic arithmetic operation. Ito po ba yung addition, subtraction, multiplication, at division? Tama ka dyan, Ruby. So, it is a frame with wires along which beads are slid for calculating na di ginagamitan ng kuryente. Wow, ang galing naman. Pero, paano po naging di kuryente ang mga computer ngayon? Dahil sa katalinuhan ng mga scientists, dinevelop nila mula abacus hanggang sa di-kuryenteng computers. Ang first generation computer na naimbento noong 1940s to 1950s ay ang ENIAC or Electronic Numerical Integrator, ang computer na ginagamitan nila ng vacuum tubes. It was digital, although it did not operate with binary code and was reprogrammable to solve a complete range of computing problems. Sumunod naman na invento ng second generation computer noong 1955 to 1960 ang IBM 1401. Mula sa vacuum tubes, pinalitan nila ng transistor computers para mabawasan ang paggamit ng kuryente at mabawasan ang init at mas maliit kumpara sa ginagamitan ng vacuum tubes. Wow, ang galing naman po ng mga scientists. Pagkatapos po nun, may mga sumunod pa po ba? Oo naman, Ruby, hindi sila tumigil sa pagdevelop. Sumunod na naimbento ang IBM System 316 noong 1955. Ito ay pinagsamang transistor at ICs or integrated circuits o mas kilala sa tawag na microchip. It is integrating an ever large number of transistors into a single microchip at dito na pinagsimula lumabas ang mini computer. At pagdating ng 1960s, dito na lumabas ang first single chip CPU or microprocessor. Ito yung mga computer na may CPU or Central Processing Unit or personal computer. Pagmula noon, iba't iba ng microcomputer ang naimbento katulad ng laptop, palm computer, personal computer, mga tablet, or mga iPhones. Nakakabilib talaga. Pero ma'am, ano po yung mga tawag sa mga parts ng computer? Time na pala, Ruby. Kailangan ko na pumasok sa next subject ko. May pasok pa kasi ako eh. So, ganito na lang. Puntahan mo na lang si Ma'am Arcel mo kasi nag-tour din siya ng computer. Sige po. Salamat po, ma'am Rose. Okay, welcome.
Good morning, Ma'am Marcel. Good morning din. Ano yun? Ma'am, gusto ko po sana magtanong about sa parts ng computer at kung ano po ang gamit natin. Napaka-curious mo naman. Tara, dito tayo. Di-discuss ko sa'yo. Alam mo, Ruby, maraming parts ng mga computer. Isa na dito ang CPU or Central Processing Unit. Kumbaga sa tao, ito ang kanyang brain. Dito napaprocess at nasisave ang lahat ng mga data. Ito naman ang monitor. Dito makikita kung ano ang nasa loob ng CPU at makikita rin ang mga input at output data. Ito naman ang keyboard. Ito ay ginagamit na pang-input ng data katulad ng words like alphabet, numbers, and symbols. Ito naman ang mouse. Ito ay ginagamit pang point or para gumalaw ang cursor na nakikita natin sa monitor. Ito naman ang speaker. Dito natin naririnig ang mga data na may sound, katulad ng music at mga video data. Ito naman ang printer. Dito lumalabas ang mga output data katulad ng words at images. Ito naman ang joystick. Ito ay madalas ginagamit bilang isang controller sa mga games. Ayon po pala yung mga gamit at tawag sa mga ngayon, ma'am. Oo, ganun yan. Sige po, maraming salamat po. Wala ka naman. Tawagan ko nga si Mami. O anak, Hello, Mami. ba't ka napatawag? Bawi na po ako niyan. Ang dami ko pong natutunan about sa computer ngayon. O sige, kwentuhan mo na lang ako pagdating mo dito sa bahay. Sige po. Bye-bye. O sige, sige. We run this mother. Yeah. Girls, we run this mother. Yeah. Girls, we run this mother. Yeah. Hey, guys. Action. Surprise! Wow! Computer! Ang ganda-ganda naman po nito, Mami. Kaya lang, paano po ito gamitin? Anak, matututunan mo din yan. Di ba may subject na kayo na computer? Kaya binilan kita yan. Surprise! Wow, Mami! Computer! Nakuha yung ano. Action. Surprise! Pangit. Camera action. Surprise! Wow! Computer! Ang ganda-ganda naman po nito, Mami. Kaya lang, paano ko po ito gagamitin? Ako anak, matututunan mo din paggamit niyan. Alam mo ba na kaya kita binilhan dahil sa subject mo. Di ba may subject ng computer? Yan. Yan. Yan.